dumarating ang karabang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilit iba'y si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilit iba'y si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Sa buhay mo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong giliw na taga-subaybay sa himpilang ito ng New Gen FM.
Kayo po ay nakikinig sa programang Sesos ang Buhay na Pag-asa dito lamang po sa New Gen FM 100.7. Mga kapatid at mga kaibigan, saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, sa lahat po ng mga naaabot ng impilang ito, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Lalo na po ang mga taga-subaybay po natin sa radyo, mga taga-subaybay po natin dyan sa mga coastal barangay na sakop ng Magallanes, coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Matnog at Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Pagbati po sa ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Bulan. Amen. Praise God. At ang ating pong pastor dyan sa UPC Bulan, Senior Pastor, Pastor Randy Rosare, Pastora Maricar, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon, maging sa lahat ng mga kapatiran dyan po sa UPC Bulan. Ang mga kapatiran po natin dyan, amen, sa congregation ng UPC Iquirino, congregation ng Magsaysay at sa Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig sa kanilang mga radio, ngayon po ay taimtim na at naglalaan ng oras at panahon para mapakinggan ang mga salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Saan man po kayo dako na lugar naroon, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kayo po ay patuloy namin inaanyayahan sa ating pong schedule ng pagsamba dyan po sa Bulan. Amen. Alas 7 po ng umaga ngayong araw ng linggo dyan po sa Santa Remedios, sa tapat po ng Bulan Gymnasium. Nandyan po ang ating pong bahay panambahan. At yung kayo naman po ay taga Matnog or malapit kayo sa Matnog, kayo rin po ay amin pong inaanyayahan sa ating pong schedule ng pagsamba. Alas 8 po ng umaga dito sa UPC Matnog, sa Barangay Gadgaron, Purok 7. Amen. So, sa boundary po yan ng Manumlad at Gadgaron. Along the highway po ang ating pong bahay panambahan. Kung kayo po ay papasok sa sentro ng Matnog, right side po ang ating pong church location mga kapatid. Amen. At alas 8 po ngayong araw na ito mga kapatid ng linggo. Amen. Patuloy po namin kayo inaanyayahan. At yung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong sabay tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking pong contact number. At tawagan nyo lamang po ako, lalo na kung kayo po ay mayroong prayer request. Amen. Malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang atin pong paglilingkod sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Praise God. Pagbati din po sa ating pong mga Facebook Live viewers. Amen. Sister Jane Ioy, magandang umaga po sa inyo. Amen. Praise God. And Sister Mary Jane Solidad, dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagbati din po kina Tatay Jose, Nanay Puring, amen, sa Solidad family, sa Isiha family at sa Guneo family. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Jane Ioy, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Brother Bernardo Matilde Sidugen, magandang umaga po. And Brother Ronald Hipolito, magandang umaga. Pastor Joel Tinoco, praise God, good morning sir, pagpalain ka po ng Panginoon. And Sister Margie Guitan Isiha, baging sina Brother Jaime, amen, dyan po sa Santa Remedios, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo sa inyo pong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen, praise God. At pagbati din po,
Praise God sa atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang Yocado family, dyan po sa San Juan Daan. At maging mga kapatiran po natin dyan sa Daganas. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mga kapatiran natin dyan sa Hamur-Awon. Dyan po sa Barangay Kalpi. Amen. Praise God. At maging mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Iquirino. Amen. Ang Hisalan family. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging mga kapatiran po natin dyan sa Zone 2. Magandang umaga po. Ang Baguio family. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging dyan po sa Managanaga. Dyan po sa Zone 3. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Ninang Ofi Fulo. Magandang umaga po. At ang mga kapatiran po natin dyan sa San Vicente, magandang umaga, sina Brother Aljon, sina Sister Rica, amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa Palipas, amen, sina Brother Darrell, at ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aguinaldo, praise God, sina Brother Richard, Sister Josie, at ang iba pa nating mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo at maging sa lahat ng mga taga-subaybay natin dyan na nakikinig sa radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, sa Bulan. Amen. Ang D family, sina Brother Rimar. Amen. Maging ang Gotis family. Maging ang sina Brother Chari, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. At ang mga kapatiran natin dyan sa Zone 7, ang Julian family, magandang umaga po. Maging mga kapatiran natin dyan sa Barangay JP Laurel, ang Mustoles family, magandang umaga. At ang Jocaresa family, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa mga kapatiran natin dyan sa Las Palmas, amen, sina Mama Nancy, Inis tayo, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran po natin dyan sa Santa Remedios, sina Sister Michelle, Sister Marife, good morning po. Maging sina Sister Ning dyan po sa Immaculate Conception, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Pagpamunin niyo po mga kapatid ang aking pong boses dahil tinamaan tayo ng sipon. Amen. Praise God. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Santa Remedios, si Brother Oli, Brother Serafin Akiwo, sina Sister Ninette, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sina Ninang Philly, dyan po sa Barangay Zone 5, magandang umaga. Praise God. And also Sister Laura Gumban, Brother Edmond, dyan po sa Barangay Lahong. Magandang umaga po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. Puri ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Salamat sa Diyos sa patuloy na kanyang pagsama sa atin. Sister Connie Santillan, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. And by this time, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God. At tayo'y bigyan natin ng atensyon ang pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Praise God. Pagbati po muli sa lahat ng mga nakikinig sa radio. Magandang umaga po. Lalo na po dyan sa Barangay Santa Remedios. Marami po tayong tagapakinig dyan sa radio. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng barangay na sakop ng Bulan, sa lahat ng barangay na naaabot, sa lahat ng barangay dyan sa Matnog na naaabot ng himpilang ito, at maging dyan sa Santa Magdalena, sa buong Sorsogon at sa Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at maging dyan sa Kapol. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Excuse. Tayo po ay manalangin mga kapatid.
sa ating pong pagpapasimula. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon at pag-iingat. Salamat sa iyong gabay at patnubay. Hallelujah, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, sa oras na ito. Hallelujah, samahan po kami sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po, O Diyos, lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga makikinig pa, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay at patuloy mo pong katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Ipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan at pagkaluban mo, Diyos, ng karunungan at kaunawaan sa mga salita mo na amin pong mapapakinggan at pag-aaralan. Tulungan mo kami na ito'y aming lubusang maunawaan at maintindihan upang ito'y aming pong maisapamuhay sa aming pong araw-araw na buhay, Panginoon. Lord Jesus, be with us, O God. Hallelujah. Anoint your servant mightily. We pray for the double portion of your anointing. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig sa radio, lahat ng nanonood sa Facebook Live. Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon, ang kanila pong buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At kung kayo ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po kaming sabayan, pwede nyo po akong sabayan, mga kapatid. Amen. Praise God. Good morning, Sister Cheryl Murata and Sister Divine Guyal. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, pwede nyo po akong sabayan sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan ngayon. Dito po sa aklat ng Isaiah chapter 28, Amen. Ang sabi dito sa verse 16, Isaiah 28 verse 16, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito aking inilalagay sa Siyon na pinakapatibayan ang isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos, Amen, that says strong foundation, mga kapatid. Strong foundation. Ang isang gusali, mga kapatid, Amen, useless o baliwala yung ganda ng gusali o building kung mahina ang pundasyon. Mga kapatid, walang kwenta ang magandang design ng isang building o isang bahay kapag mahina naman ang pundasyon. Ganon din sa buhay ng tao. Walang kwenta ang atin pong mga tinatangkilik o anumang bagay na meron tayo. Walang kwentang lahat ng bagay na yan kung wala tayong matibay na pundasyon. Kahit gaano kaganda ng buhay natin, kahit gaano karangya ang buhay ng tao, walang kwenta yan kapag walang matibay na pundasyon. May pundasyon pero hindi matibay, mga kapatid. Amen. Sabi ng Diyos, mga kapatid, aking inilalagay sa Siyon ang na pinakapatibayan ng isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Kailangan meron tayong matibay na pundasyon sa buhay natin. Dahil ang buhay ng isang tao, ito ay punong-puno ng mga alon ng pagsubok, bagyo ng problema, mga kapatid, at ang kahirapan, kagipitan, karamdaman, o anumang mga bagay, mga kapatid, na
na susubok din at sa tibay ng atin pong pundasyon, mga kapatid. Amen. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng pakikibaka. Kaya kapag wala kang matibay na pundasyon, amen, matatangay ka o kaya mabubuwal ka at mababagsak ka. Kailangan sa buhay natin, magkaroon tayo ng pundasyon na kinikilala. Mga kapatid, meron tayong pundasyon na pinangahawakan, na doon tayo nakaangkla, doon tayo doon tayo nakakapit, doon tayo nakakonect. Amen, doon tayo connected, doon tayo nakakabit, na siyang bibigay din ng tibay sa atin pong pananampalataya, tibay sa atin pong pagkatao, tibay sa atin pong buhay. Amen. Praise God. Kaya, number 1 na dapat nating tandaan, na dapat nating kilalanin para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon, ay kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang bato sa panulok. Yung bato na tinutukoy dito na sinasabi sa Isaiah 28 verse 6 na pinakapatibayan na isang batong subok, mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan ay ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Mga kapatid, ibig sabihin, huwag tayong maghanap ng ibang patibayan dahil mayroon na. Pag naghanap ka pa ng ibang patibayan, wala ka nang masusumpungan nun. Kasi ang pinaka-patibayan na bato sa panulok, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, praise God. Amen. At ang Panginoong Hesus, siya yung dapat nating kilalanin sa buhay natin bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay. Kailangan meron tayong kinikilala. Mahirap mabuhay sa mundo na wala kang kinikilalang Diyos, at kung naniniwala ka man sa Diyos, ay hindi mo kilala ang Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo, siya yung Diyos na nag-iisa, mga kapatid, wala nang iba. Siya ang Ama na nagkatawang tao upang tayo tubusin sa ating makasalanan. Amen. At ito ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang salita ng Diyos, sapagkat, mga kapatid, kailangan ng tao ang matibay na pundasyon sa kanyang buhay. Amen. Kung mayroon man tayong dapat panghawakan, hindi ang pangako ng tao, hindi yung influensya ng ibang tao. May mga tao kasi na ang kanilang purpose ng kanilang paglilingkod ay hindi naman talaga ang Diyos, kundi yung influence ng grupo na kanilang sinalihan. Mga kapatid, hindi man talaga sila nakatuon sa Diyos eh. May mga naglilingkod sa Diyos, may mga naglilingkod, may mga nagsisimba. Hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa influensya ng grupo na kanyang sinalihan o kinaaaniban. So dapat mga kapatid, kung meron tayong dapat ilagay sa puso natin na kinikilala pundasyon sa ating pananampalataya, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 2 verse 20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Mga kapatid, sa Israel kasi, yung bato sa panulok, mga kapatid, ito po yung magiging standard. Halimbawa, kapag gagawa ka ng isang bahay doon sa Israel, mga kapatid, kapag gagawa ka ng isang bahay, ang una mong itatayo dyan ay haligi.
pundasyon, mga kapatid. At para ang paggawa ng pundasyon doon, ang pagtayo doon ng pundasyon, gagawa muna sila ng bato sa panulok, yung tinatawag na cornerstone. Yung cornerstone, mga kapatid, yun yung gagawa sila ng cornerstone, bato sa panulok. Yan. Haligi. Yan. Isa lang muna ang gagawin nila nun na haligi. Ngayon, pag natapos na yung nag-iisang haligi na yon, yun na yung magiging standard nila. Yun na yung magiging kopyahan nila. Magiging basihan nila. Halimbawa, sa 4 na haligi o sa 6 na haligi, magtatayo muna ng isang haligi. Ang tawag doon, cornerstone. Ngayon, kung sa pagtatayo ng iba pang haligi na 5 haligi pa na itatayo, ang pagkukuhanan nila ng sukat, ng taas, ng lapad, ng haligi ay yung itinayo nila na bato sa panulok, yung cornerstone. Yung unang ginawa nila na haligi, yun na yung magiging basihan nila at yun na yung magiging, doon na sila kukuha kung gaano kalaki, kung gaano kalapad, at kung gaano kahaba yung ilalagay nila sa 5 pang haligi, mga kapatid. Amen. Kumbaga, yun na yung magiging tawag doon, magiging standard sa 5 haligi na itatayo pa, mga kapatid. Ang pagkukuhanan ng idea at pagkukuhanan ng lapad, laki at taas ay yung itinayo na cornerstone, bato sa panulok, mga kapatid. At ang sabi ni Apostol Pablo, amen, ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay isa yung bato sa panulok na kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. So, ibig sabihin, yung propeta sa Old Testament, mga kapatid, ang kanilang pagsasalita ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. At maging ang mga apostol, si Kristo Jesus din ang kanila pong kinasasaligan. Yung mga propeta sa Old Testament, ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang kanilang kinasasaligan. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi nila ng mga propeta sa Old Testament, lahat ng kanilang sinasabi, lahat ng kanilang ipinahayag, mga kapatid, lahat ng kanilang isinulat, yun po ay galing, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Ganon din ang mga alagad, ang mga apostol, mga kapatid, lahat ng kanilang isinulat, lahat ng mga nasaksiyan nila, yun ay galing mismo, ang kinasasaligan nun ay ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng aral na kanilang isinulat, yun ay galing sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya, ang Biblia po, mga kapatid, isa lang po ang pinatutungkulan nito. Isa lamang po ang tinutukoy ng Biblia. Old Testament and New Testament, isa lamang po ang tinutukoy dito. Mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kasi ang Panginoong Jesucristo, siya yung bato sa panulok. Kaya ang talatang ito ang nagpapatunay na ang Diyos na kausap ng mga propeta sa Old Testament ay ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang Diyos na kausap, amen, ng mga apostol ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos sa revelation na yan. Kaya number 1 na dapat nating ilagay, pinakapundasyon sa buhay natin, ay ang Panginoong Jesucristo. Kilalanin natin siya bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pangalawa, mga kapatid, ay ang pananampalataya. Dapat meron tayong pananampalataya. Huwag lang natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo, kundi sampalatayanan pa rin natin. Ang sabi nga doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Without faith, it is impossible to please God. Amen. May mga tao na kilala ang Panginoong Hesus. Alam na may Diyos, pero hindi naman talaga nananampalataya sa Diyos. Hindi lahat ng mga tao na naniniwala sa Diyos ay may pananampalataya sa Diyos. Pastor, paano natin mapapakita ang ating pananampalataya sa Diyos?
May papakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng ating pagsunod. Sa pamagitan ng ating pagtanggap ng salita ni Kristo at pagsunod sa mga salita ni Kristo. Doon natin maipapakita ang ating pananampalataya. Dahil dalawang klase lamang po ang pananampalataya sa Biblia. Patay at buhay na pananampalataya. Ang kinikilala lamang ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo na pananampalataya, ay ang buhay na pananampalataya. At ang buhay na pananampalataya, mga kapatid, yan po yung pananampalataya na nilalakipan mo ng gawa. Ibig sabihin, nananampalataya ka kay Kristo, naniniwala ka kay Kristo, at sumusunod ka pa rin sa Kanya. Mga kapatid, kapag ganito ang atin pong kapag ganito mga kapatid ang ating gagawin, kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo at sampalatayanan natin, matibay ang pundasyon natin, mga kapatid. Kasi sa isang bahay, kahit gaano, mga kapatid, magtanong tayo kahit sinong engineer dito. Wala pong engineer o wala pong mga gumagawa ng bahay na, mga kapatid, inuuna yung disenyo at ipinapahuli ang, mga kapatid, ang pundasyon. Hindi po. Nauuna po na ginagawa ang pundasyon, mga kapatid. Amen. Kaya sa buhay natin, amen, unahin natin ang pundasyon. Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Unahin natin, mga kapatid. Sapagkat dito nagkakaroon tayo ng matibay na ating kinasasaligan sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya patuloy lamang natin kilalanin ang atin pong Panginoong Hesus. Sa atin siyang sampalatayanan. Amen. Praise God. Kasi hindi sapat na naniniwala lamang tayo. Dapat sumasampalataya din tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. At hindi natin magagawa ang sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon kung wala tayong proper knowledge tungkol sa salita ng Diyos. Kaya pangatlo na dapat nating tandaan na magpapatibay ng ating pundasyon ay ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 47 to 48, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Amen. Mga kapatid, ang tao na nakikinig ng salita ng Panginoong Hesus at ginagawa ang salita ni Kristo ay katulad ng isang tao na nagtayo ng isang bahay na ang bahay na yun ay itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bato, mga kapatid, yan po ay sumisimbolo sa tibay, strong na pundasyon, strong na bagay. At ang bato, mga kapatid, kaya nga lahat ng mga establishment, mga kapatid, may bato yan. Lahat ng mga matitibay na establishments, mga kapatid, amen, ang pinakapundasyon nila ay bato. Yung semento, hinahaluan ng bato, mga kapatid. Yung semento, mga kapatid, kahit gaanong tibay niyan, kung walang bato, mabubuwal at mabubuwal pa rin yan. Kaya, ang isang tao na sumusunod sa salita ng Diyos ay kagaya ng tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At ang bato na tinutukoy na yon ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, amen, praise God, patuloy natin yakapin ang mga salita ng Diyos at sundin natin ang mga salita ng Panginoon. Sapagkat dito tayo nagiging matibay, dito tayo nagiging matatag. Hampasin man tayo ng mga magkabi-kabilang mga pagsubok, hampasin man tayo, mga kapatid, ng mga malalakas na alon ng problema, hindi ka basta-basta mabubuwal. At hindi ka mabubuwal
Dahil ang mga tao na sumusunod sa utos ng Diyos, sila po yung mga tao na guided by the Lord, guided ng ating Panginoon, at may proteksyon galing sa ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sapagkat ang buhay natin ay nakaangkla, nakakabit, nakatirik doon sa ibabaw ng bato. Ang bato na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God. Amen. Siya lamang ating sampalatayanan. Sa Kanya lamang tayo magtiwala. Instead na yung pagtitiwala natin sa tao, ibaling natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag sa tao. Kasi ang tao, mga kapatid, makatulong man sa iyo yan, limited lamang. Pero ang Diyos, pag nagbigay ng tulong, unlimited ang Diyos kapag nagbigay ng tulong. Ang tao, iiwanan ka. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Mga kapatid. Amen. Kaya kung meron man tayong dapat na kilalanin at bigyan ng puwang at espasyo sa puso at isip natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, amen, praise God, yakapin natin ito. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng magandang direksyon. Ang salita ng Diyos, it gives right direction. It gives light. It gives wisdom. It gives knowledge about life. It gives, amen, praise God, right direction ng atin pong buhay. Yan ang salita ng Diyos. Ang salita ng tao, mga kapatid, hindi mo sigurado kung tama yan. Pero ang salita ng Diyos, 101%, tama yan. At dadalhin tayo ng salita ng Diyos sa mabuting bagay, mga kapatid. Kaya kilalanin natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Mahirap, mga kapatid, sa katunayan, karamihan sa mga nararanasan ng mga tao na rimalaso ay resulta ng kawalan nila ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish because of lack of knowledge." Ang tao kapag kulang sa kaalaman, doon napapahamak. Ganon din tayo kapag kulang tayo sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon na akala natin ay tama. Pero sa dulo pala niyaon ay dulo ng pagkapahamak. Kaya mga kapatid, may mga desisyon tayo sa buhay na sa dulo ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng katanungan na sasabihin natin, bakit ganitong nangyari sa buhay ko? Matama naman ang ginawa ko. Wala naman akong nakikitang mali sa ginawa ko. Mayroon po, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, may daan sa Proverbs, may daan na tila matuwid sa isang tao. Pero sa dulo niyaon, ay dulo ng pagkapahamak. Akala natin ang desisyon natin tama. Akala natin yung naiisip natin sa buhay natin ay ikabubuti natin. Pero kung atin pong reripasuhin sa salita ng Diyos yan, sa Biblia, yung palang mga desisyon na ginawa natin ay mali. Kaya hindi kataka-taka na nagiging mali din ang resulta ng mga maling desisyon na ginawa natin. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, atin pong bigyan ng pansin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito ang nagbibigay sa atin ng ilaw, ng liwanag, at ng tamang direksyon sa buhay natin. Mga kapatid. Amen. Mahirap maglakbay sa mundong ito kung hindi mo alam ang tamang direksyon sa buhay. Mga kapatid, mahirap maglakbay papunta sa isang lugar na hindi mo alam ang daan. Maliligaw ka. At kapag naligaw ang tao sa daan na kanyang tinahak, kapahamakan po ang dulo niyan. Kaya nga, may mga tao na naligaw ng landas. Kaya, mga kapatid, kapahamakan ang naging resulta ng kanilang mga desisyon na nagawa.
Amen. Kapag naligaw ka ng landas, sigurado, lahat ng mga desisyon na gagawin mo, hindi yan tama. At hindi yan makakabuti sa iyo. Pero kapag tamang daan na tinatahak mo, lahat ng mga desisyon na gagawin mo ay ikabubuti mo. Sapagkat guided ka ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Amen. Purihin ang salita ng atin pong Panginoon. Ang salita ng Diyos, ito ay nagsisilbing mapa natin patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin ang buhay na walang hanggan, accept, mga kapatid, accept the word of God and have faith. Obey, amen, the commandments of the Lord, the instruction of God, mga kapatid. Amen. Yung salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ating sampalatayanan. Maniwala tayo sa atin pong Panginoong Hesus. Sampalatayanan natin siya. Sundin natin siya, mga kapatid, ang kanyang mga salita. Amen. Praise God. At para magkaroon ng, para ma-maintain, mga kapatid, yung atin pong connection sa ating pong Panginoong Hesukristo. Para ma-maintain yung ating connection sa bato, sa panulok. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Para ma-maintain yan, kailangan natin ng panalangin. Kasi ang panalangin, mga kapatid, yan po ay two-way communication between you and Jesus, between you and God, Jesus Christ. Amen. Praise God. Ang panalangin, yan po, mga kapatid, ay sumisimbolo, amen, sa, praise God, sa ating personal na koneksyon sa atin pong Panginoon. Kung gaano ka kadalas manalangin, ganun din, mga kapatid, kadalas o kalawak, kalalim ang iyong personal na koneksyon sa ating pong Panginoon. May mga tao na connected naman sa atin pong Panginoong Hesus, kaya lang mababaw sila manalangin, bihira manalangin, kaya mababaw rin ang kanilang foundation sa atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi sumusunod, kaya mababaw ang kanilang pundasyon. Kaya para mas lalong lumalim ang ating pundasyon sa buhay na ito, sa ating Panginoong Hesukristo, amen, kailangan natin ang panalangin upang hampasin man tayo ng kabi-kabilang pagsubok at problema sa buhay na ito. Hindi tayo basta-basta bibigay. At hindi tayo bibigay, hindi tayo babagsak. Because God, Jesus Christ, is with us. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 17, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang pati. Pray without ceasing. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho. Hindi ibig sabihin na hindi ka na gagawa ng anumang bagay sa pamilya mo. Ang ibig sabihin ng magsipanalangin kayong walang patid, mga kapatid, amen, ay ibig sabihin, huwag natin kakaligtaan. Huwag natin kakalimutan manalangin. Mga kapatid, amen, may problema man o wala, sa panahon man ng kagipitan at kasaganaan, manalangin tayo. In good times and in bad times, pray without ceasing, mga kapatid. Sapagkat, ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalaman. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagtawag sa ating pong Panginoong Hesus, sa ating pananalangin sa Kanya, amen, ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siya po ay sasagot. At hindi lang siya basta sasagot, magpapakita pa siya sa atin ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi natin nalalaman, mga kapatid. Ibig sabihin, God, mga kapatid, amen, He is full of surprises. Iso-surprise ka na lang ng Panginoon na kahit yung mga bagay na hindi mo hiningi ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kahit yung mga bagay na nakalimutan mo, pero ang Diyos hindi siya nakakalimot. Kaya kung tayo ay tatawag sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating panalangin, amen, praise God, atin siyang sasambahin, atin siyang paglilingkuran, mga kapatid, ang Diyos ay sasagot sa lahat ng ating mga panalangin. Kailangan natin ang panalangin dahil ito ang atin pong sandata para maging matibay. Ito ang ating pundasyon para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Matthew chapter 26 verse 41.
Siguro ito'y last verse na atin pong ipaglilingkod. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapat mahina ang laman. That's the reason why we need prayer. Because, amen, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang isa sa magpapabagsak sa iyo ay ang iyong sarili mismo. Kapag nanghina, mga kapatid, yan ang magpapabagsak. Ang pundasyon na ating kinasasaligan, ang Panginoong Jesucristo, matibay. Pero tayo na nakakabit, pagka tayo ay manghina, tayo mismo ang magiging dahilan ng pag-disconnect natin sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, huwag tayong lalayo, huwag tayong bibitaw sa ating pong Panginoong Hesus. Manatili tayo sa pananalangin. Ano man ang ating pagdaanan, may pagsubok ka man, kaibigan, may problema ka man, kaibigan, may kagipitan ka man, kapatid at kaibigan. Amen. May karamdaman ka man, kapatid at kaibigan. Huwag mong iwala, huwag mong walain ang iyong pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Huwag mong walain ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano man ang iyong kinakaharap at mga pasanin sa buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Kapag mayroon kang matibay na pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang sinasampalatayanan mo, pinaniniwalaan mo, sinasampalatayanan mo, at sinusunod mo ang kanyang utos. Amen. Praise God. Manatili ka lang sa pananalangin. Stay connected with Jesus through your prayers. Manalangin lamang tayo. Ano man ang ating maging sitwasyon. Keep on praying. Keep on trusting Him. Be with God. And God is with us. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Hanggang yan lamang po mga kapatid ang ating pong paglilingkod sapagkat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pong pagtatapos. Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito. Paalala sa amin na kung meron man kaming dapat gawing patibayan sa amin pong buhay, walang iba kundi Ikaw, Panginoong Jesus. Lord Jesus, mangusap ka po sa lahat ng amin pong mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig sa radio, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso at isipan. Tawagin mo po sila, Panginoon. Amen. Tulungan mo po na kanilang maintindihan at maunawaan ng lubusan ang mga salita mong aming pinag-aaralan. Panginoong Jesus, anuman po ang kanilang mga kalagayan, anuman ang kanilang mga sitwasyon, I declare and I pray the blessings of Deuteronomy 28 and the protection of Psalms 91 be upon them, Lord. At patuloy pong katagpuin ang kanilang pangangailangang espiritual, pisikal at pinansyal. Amen. Hallelujah. San man sila dako na lugar naroon ngayon, Panginoon, marahil sila ay taimtim na nakikinig ngayon sa programang ito. Lord Jesus, tawagin mo po sila. Katagpuin mo po ang kanilang pangailangan. Meet their needs, Lord. In Jesus' name, tulungan mo sila na Ikaw ay kanilang kilalanin na nag-iisang Diyos sa tagapagligtas. Bato sa panulok na pinakapatibayan ng aming pananampalataya sa buhay na ito. Lord, purihin ka, Panginoong Jesucristo. I declare blessing sa kanilang buhay. I declare healing sa nagtataglay ng karamdaman. I declare peace, Lord. Hallelujah. Sa may mga nakakaranas ng kagulumihanan. Sa mga frustrated na tao, sa mga disappointed na tao, Lord, give them peace, oh God. Hallelujah. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Salamat sa panonood sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Sa New Gen FM. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Amen. Sister Marlene Wagas Ayok. Sister Nancy Dangla. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Praise God. Brother Leo Divico Nidia. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. Sister Erlinda Peruelo. Good morning. Brother Benny Ramos.
Amen. Praise God. Sister Maricon Hibaga, good morning po. Sister Ophelia Camacho, good morning. Amen. At sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig, maraming salamat po sa inyo. Sister Ruth Almoraji, amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay may natutunan ngayon sa atin pong pagtatalakay sa salita ng ating pong Panginoon. Muli po namin ipinag-aanyaya sa inyo mga kapatid. Amen. Praise God. Ang schedule ng pagsamba ngayong araw ng linggo, dyan po sa Bulan, sa Santa Remedios, alas 7 po ng umaga. Amen. At kung kayo naman po ay taga Matnog o malapit sa Matnog, alas 8 po ng umaga dito po sa UPC Matnog sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaron. Amen. Right side po kung kayo po ay papasok. Amen. Papunta sa sentro ng Matnog. Mga kapatid, alas 8 po ng umaga ngayong araw na ito ng linggo. Maraming salamat po. Ako po puli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo on behalf of Pastor Randy ng UPC Matnog. Mga kapatid, I am Pastor Alfred Generalo. Huwag po natin kakalimutan. Lagi nating tandaan, sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon.